Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 o 6 na pataas at miyembro ng Social Security System, pakinggan niyo mabuti ang balitang ito dahil ito ay tunay na rason para magdiwang ngayong Disyembre due sa 25. Alam ko napakahirap ng buhay ngayon. Tumataas ang presyo ng bigas, gulay, gamot at lahat ng bilihin. Kaya naman napakalaking bagay ng balitang dadalhin ko sa inyo ngayong araw na ito. Ang SS ay opisyal nang nagsimula ng kanilang historic na pension reform program. Marami sa atin, lalo na ang mga retire na tumatanggap ng pensyon, ay makikita na ang kanilang monthly pension ay aabot na sa halos 6,000 o higit pa, depende sa inyong mga contribution at taon ng serbisyo. Ito ay hindi biro, mga kapatid. Ito ay resulta ng 3 taong plano ng gobyerno na taon-taon ay taasan ang inyong pensyon para suportahan kayo laban sa inflation at tumaas na gastusin. Ngayong Disyembre, marami na sa atin ang nakatanggap ng kanilang second batch ng pension payment para sa buwang ito. Kasama na ang ating mahalaga at matagal nang hinihintay na 13th month pensyon. Ang ikabuan na ito ay katumbas ng inyong regular monthly pension. Ibig sabihin, kung 3 o 4 na tiyons ang inyong regular na sahod bawat buwan, doble ang natanggap ninyo ngayong Disyembre. Pero huwag kayong huminto sa pag-intindi dito dahil kailangan ninyong malaman ang buong detalye ng mga bagong patakaran kung paano nakuha ang napuwitso na halaga na iyan. At paano ninyo mapeperpekto ang pag-claim ng inyong karapatan. Maraming pensioner ang hindi pa alam kung paano gumagana ang bagong pensyon, reform na ito at kung ano talaga ang ibig sabihin ng first tranche, second tranche at third tranche na palaging binabanggit sa balita. Kaya naman magtabi muna kayo ng kaunting oras, kumuha ng kape o tubig at magkasama nating pag-usapan ng detalyado ang lahat ng ito para sigurado na hindi kayo mawawalan ng pera na dapat ay sa inyo. Ang unang tanong na laging lumalabas sa isipan ng maraming seniors ay ito: bakit ba umabot sa napain o higit pa ang pensyon ngayong fiksyo at paano ba talaga kinakalkula ang halagang yan? Kaya naman simulan natin sa pinakasimula. Noong Hulyo, ang Social Security Commission kasama si Finance Secretary Ralph Recto at ang SSS President and CEO na si Robert Joseph Declaro ay nag-apruwa ng Resolution Number 340 na nagsasaad ng historic na pension reform program para sa lahat ng SSS pensioners. Ang programa na ito ay isa sa pinakakomprehensibo at pinakamalaking pagbabago sa kasaysayan ng SSS sa loob ng 68 taon. Ang layunin ay simple pero napakaganda. Taunin ay tataasan ang pensyon ng lahat ng pensioners para makahabol sa taas ng presyo ng bilihin dahil sa inflation at para mas maprotektahan ang kinabukasan ng mga nakatatanda at mga taong may kapansanan na hindi na makapagtrabaho. Ang pension reform na ito ay may 3 tranches o 3 yugto ng pagtaas na mangyayari bawat Setyembre simula 2,5 hanggang 2,27. Ngayong 2,25 ang first tranche o unang pagtaas ay nagsimula na noong Setyembre 25 at ito ay 10% na dagdag para sa mga retirement at disability pensioners at 5% naman para sa survivor pensioners. Ibig sabihin, kung dati ang inyong pensyon ay 3,000 bawat buwan, ngayong Setyembre, 2,25. Naging 3,3 na ito sa 2,26. Magkakaroon ng second tranche at ulit na 10 o 5% ang idadagdag, pero hindi na sa orihinal na 30 yuan, kundi sa bagong halaga na 3,3, kaya lalaki pa rin ito. At sa 2,27 ang ikatlo at huling tranche ay ganun din. Idadagdag ulit ang 10 sa pinakabagong halaga. Dahil dito sa pagtatapos ng 2,27, ang mga retirement at disability pensioners ay makakakuha ng total na 33% na dagdag sa kanilang orihinal na pensyon. At ang survivor pensioners naman ay makakakuha ng 4 na dagdag. Kaya naman kung ang average pension ng isang retiree ay 423 bago ang reform, pagdating ng 2027, umabot na ito sa 6 na wines at RPHP 48. Yan ang dahilan kung bakit maririnig ninyo ang halagang 6,000 sa maraming lugar dahil yan ang projected average pension amount ng karamihan sa retires pagkatapos ng 3 taong pagtaas.
Ngayon, ang second tranche na binanggit natin ay hindi pa mangyayari hanggang Setyembre 2026. Pero ang second batch na binabanggit sa titulo ay tumutukoy sa ikalawang disbursement or ikalawang pag-release ng pension payment para sa buwan ng Disyembre 2K25. Kaya naman mahalaga na maintindihan natin ang pagkakaiba. Ang SSS ay may dalawang schedule ng pag-release ng pension. Bawat buwan, depende sa huling digit ng inyong Social Security number. Kung ang SS number ninyo ay nagtatapos sa numero 0, 1, 2, 3, o 4, ang inyong pensyon ay ire-release mula ikaun hanggang ika-15 ng buwan. Pero kung ang SS number ninyo ay nagtatapos sa 5, 6, 7, ang inyong pensyon naman ay i-release mula ika-166 hanggang sa huling araw ng buwan. Kaya ngayong Disyembre 2025, ang first batch ay na-release na noong Nobyembre 27, 2024, kasama na ang 13th month pension at regular December pension para sa mga pensioners na may date of contingency sa 1 hanggang 15th day ng buwan. Ang second batch naman ay na-release noong December 4, 2024 para sa mga pensioners na may date of contingency sa 16 hanggang sa huling araw ng buwan. Ang kabuuang pera na na-release ng SSS para sa 13th month at December pension ay umabot na sa 32 lilyong na nag-benefit sa mahigit 3.6 na milyon na pensioners. Kaya naman, kung hindi pa kayo nakakatanggap ng inyong pensyon ngayong Disyembre, i-check ninyo ang inyong bank account, ATM card at tingnan ninyo kung tama ba ang inyong detalye sa SSS records. Kung wala pa rin, tumawag agad sa SSS hotline na 4955 o pumunta sa pinakamalapit na SSS branch office para malaman kung ano ang dahilan. Ang isa pang mahalagang bagay na dapat ninyong malaman ay kung sino ang qualified para the pension increase at kung paano ninyo makukuha ang benepisyong ito. Una sa lahat, ang pension increase na ito ay automatic. Ibig sabihin, hindi na kailangan mag-apply o mag-submit ng kahit anong papel. Basta kayo ay nakarehistro bilang SSS pensioner as of August 31st, 2025. At tumatanggap ng monthly pension, automatic na lang na makikita ninyo ang dagdag sa inyong pension amount simula Setyembre 2, 2025. Pero para maging qualified sa SSS retirement pension, dapat ay umabot kayo sa retirement age na taong gulang at mayroon kayong at least 15 taon ng credited years of service or contributions o kaya naman ay 6 taong gulang na kayo kahit gaano pa karami o kakaunti ang inyong contributions. Mayroon din kayong dapat na at least 120 buwan ng contributions bago ang semester ng inyong retirement. Para sa disability pensioners, kailangan na medically certified na kayo na hindi na makakagawa ng kahit anong uri ng trabaho dahil sa inyong kondisyon. At mayroon kayong at least 36 na buwan ng kontribusyon kung saan 3 buwan ay nahulog sa loob ng LOB 1, bago ang disability. Sa survivor pensioners naman, kayo ay mga asawa, dependent children or dependent parents ng namatay na SSS member. At ang pension na inyong natatanggap ay depende sa contributions ng namatay na member. Lahat ng mga ito ay makakakuha ng pension increase, pero ang survivor pensioners ay mas mababa ang percentage ng pagtaas. 5% lang bawat taon sa loob ng 3 taon kumpara sa S4 retirement at disability pensioners. Maraming pensioners ang nag-aalala kung may mawawala ba sa kanilang benepisyo or kung may COBA o pagbabawas ba na mangyayari dahil sa pension increase. Ang magandang balita ay wala mga kapatid. Ang SSS ay nag-assure na ang pension reform na ito ay suportado ng actuarial studies na nag-arantiya na ang SS Fund ay nananatiling financially sustainable at stable para sa mga susunod na henerasyon. Ang fund life ng SSS ay medyo bumaba mula 2.53 hanggang 2.4 dahil sa pension increase. Pero ito ay manageable at offset naman ng mas malakas na cash flow mula sa nakaraang mga contribution rate hikes na inimplement mula 2.1 hanggang 2.25.
Kaya naman walang dapat na ikabahala ang mga pensioners dahil ang inyong pensyon ay sigurado at hindi mababawasan. Ang SSS din ay nag-commit na ibabalik ang fund life sa 2053 sa pamamagitan ng pag-expand ng coverage, pag-improve ng collection efficiency at pag-generate ng mas mataas na investment returns. Ang isa pang napakagandang balita ay ang pension increase na ito ay hindi nangangailangan ng dagdag na contribution mula sa mga kasalukuyang nagbabayad na members. Mayroon ng moratorium o tigil sa pagtaas ng contribution rates sa loob ng 3 taon na panahon ng implementation ng pension reform. Kaya naman ang mga manggagawa at employers ay hindi magkakaroon ng dagdag na pasanin habang ang mga pensioners ay nakikinabang sa mas mataas na pensyon. Ito ay tunay na win-win situation para sa lahat. Ngayon, pag-usapan naman natin ang mga praktikal na tips at estratehiya para ma-maximize ninyo ang inyong retirement income at para masiguro na hindi kayo mawawalan ng pera na dapat ay sa inyo. Una, siguraduhin na ang inyong contact information at bank account details sa SSS ay updated at tama. Maraming pensioners ang hindi nakakatanggap ng kanilang pension on time dahil ang kanilang bank account ay sarado na. O kaya naman ay lumipat na sila ng address at hindi nila na-update sa SSS. Pumunta sa nearest SSS branch o mag-login sa MySS online portal at i-verify ninyo ang lahat ng inyong detalye. Kung may pagbabago, agad itong i-update para iwas hassle at delayed payments. Pangalawa, kung kayo ay mga pensioners na 80 taong gulang na o higit pa, mayroon ng bagong guidelines ang SSS para sa Annual Confirmation of Pensioners o ACOP. Dati kasi kailangan na taunin ay pumunta kayo sa SSS office para mag-confirm na buhay pa kayo at patuloy na qualified na makatanggap ng pensyon. Pero ngayon, ang SSS ay nag-review na ng guidelines na ito para mas mapabilis at mas mapagaan ang proseso, lalo na para sa mga matatanda na mahirap ng maglakad o maglakbay. May mga authorized means na ngayon para sa ACOP compliance at minsan ang SSS mismo ay magsasagawa ng home visits sa pamamagitan ng kanilang branch personnel para sa mga pensioners na hindi talaga makapunta sa office. Kaya naman kung kayo ay 80 taong gulang na o higit pa, alamin ninyo kung ano ang mga bagong requirements at mga available na options para sa inyo. Tumawag sa SSS hotline o magtanong sa pinakamalapit na branch office. Pangatlo, huwag kalimutan ang inyong ikabuan na pensyon na ito ay tax-free at hindi kasama sa taxable income ninyo. Kaya naman, ang buo nitong halaga ay mapupunta sa inyong bulsa. Pero kung mayon kayong iba pang sources ng income gaya ng rental income or business income, kailangan pa rin na mag-file kayo ng income tax return at i-declare ang mga yon. Ang SSS pension mismo kasama ang 13th month pension ay exempted sa withholding tax, kaya direkta itong mapupunta sa inyong account ng walang bawas. Pang-apat, kung kayo ay may pending na loan sa SSS gaya ng salary loan or calamity loan, ang inyong pensyon ay mabawasan pa rin ng monthly amortization para sa loan na yan. Kaya naman, kung gusto ninyong mas mataas ang net amount na matatanggap ninyo, magtrabaho para mabayaran ang inyong mga utang ng mas mabilis. Ang magandang balita ay ang SSS ay nag-anunsyo na rin na babaan nila ang interest rate ng salary loan at calamity loan mula 10% per annum, ngayon bababa ito sa 4 per annum para sa calamity loan. Ito ay napakalaking tulong para sa mga nahihirapan na magbayad ng kanilang mga loan at para sa mga gustong mag-avail ng calamity loan sa hinaharap. Mas mura na ang interest at mas mataas ang net proceeds na inyong matatanggap. Ang renewal ng calamity loan din ay pinaalaw na after 6 na buwan na lang kumpara sa dati na mas mahaba pa ang waiting period. Panglima, kung kayo ay mga bagong retires o balak pa lang mag-retire sa susunod na mga taon, kailangan ninyong maintindihan kung paano kinakalkula ang inyong pension amount. Ang SSS pension ay nakadepende sa 3 factors. Una ay ang kabuuang bilang ng inyong monthly contributions. Pangalawa ay ang average monthly salary credit o AMSC ninyo
At pangatlo ay ang total credited years of service. Ang formula ay medyo komplikado, pero sa madaling salita, mas maraming contributions at mas mataas na salary credit ninyo, mas mataas din ang inyong pension. Ang minimum na pension amount ngayon ay umabot na sa mga 2,000 hanggang 2,2 depende sa number of contributions at years of service. Ang maximum naman ay umabot na sa mga PH 5,000 o higit pa para sa mga members na may pinakamataas na contributions at longest years of service. Kaya naman, kung kayo ay mga manggagawa pa ngayon at balak palang mag-retire, siguraduhin na regular kayong nagbabayad ng contributions at i-maximize ninyo ang inyong salary credit hanggang sa maximum allow amount para mas mataas ang inyong pensyon sa hinaharap. Ang maximum monthly salary credit ngayon ay umabot na sa 30,000. Kaya kung kayo ay kumikita ng mas mataas pa dyan, i-voluntary contribution ninyo ang excess para mas tumaas ang inyong pensyon. Pang-anim, mag-ingat sa mga scammers at fraudulent schemes na nangangako ng instant increase sa pensyon o kaya naman ay nangongolekta ng pera kapalit ng mas mataas na benepisyo. Ang SSS ay hindi kailanman hihingi ng pera o personal information sa pamamagitan ng text, email o phone call na hindi verified. Lahat ng transactions ay dapat gawin sa official SSS channels gaya ng SS website na sss.gov.ph, may SSS portal, SSS mobile app direkta sa SSS branch offices. Kung may tumawag o nag-message sa inyo na nag-claim na galing sa SSS at humihingi ng OTPIN o kaya naman ay pera, huwag kayong magtiwala. I-report agad ito sa SSS hotline at sa authorities para ma-stop ang mga scammers na yan. Maraming seniors ang naging biktima na ng mga scams na ganito at nalugi ng malaking halaga. Kaya naman laging mag-ingat at i-double check ang lahat ng information bago kayo kumilos. Pangpito, kung kayo ay may dependents or beneficiaries na gustong i-update sa inyong SSS records, gawin ninyo ito ngayon na habang maaga pa. Kung may bagong anak o apo na dependent sa inyo o kaya naman ay nag-asawa kayo ulit o may mga pagbabago sa inyong family situation, i-update ninyo ito sa SSS para kung sakaling may mangyari sa inyo, ang inyong mga dependents ay makakatanggap ng survivor pension o death benefit na naaayon. Ang proseso ay simple lang. Mag-submit lang ng mga required documents gaya ng birth certificate, marriage certificate, o affidavit of dependency sa SSS branch office at isasama nila ito sa inyong records. Pangwalo, kung kayo ay mga pensioners na overseas or nakatira sa ibang bansa, mayroon ding mga special arrangements ang SSS para sa inyo. Mayon kayong opsyon na makatanggap ng pension sa pamamagitan ng international remittance. O kaya naman ay sa partner banks ng SS bansa. Pero kailangan pa rin na mag-comply kayo sa ACOP requirements taunin at kailangan na mag-submit ng proof na buhay pa kayo at qualified pa rin na makatanggap ng pensyon. Mayroon ding mga online options na available para sa mga nasa overseas. Kaya kontakin lang ang SSS at magtanong kung ano ang best arrangement para sa inyong situation. Pangsyam, kung mayroon kayong mga health issues o medical needs, alamin ninyo ang iba pang benefits na available sa inyo gaya ng PhilHealth coverage at senior citizen discounts. Ang SS Pension ay isa lang sa parte ng inyong retirement benefits pero mayroon pa kayong access sa PhilHealth Insurance Senior Citizen ID na nagbibigay ng 20 poro, discount sa medicines, groceries at iba pang establishments. At mayroon ding mga special programs ng government para sa seniors gaya ng Social Pension Program ng DSWD para sa mga indigent seniors. Kaya naman i-maximize ninyo lahat ng benefits na available sa inyo, hindi lang ang SSS pension. Pumunta sa local government unit ninyo at mag-inquire kung ano pa ang mga programs at assistance na pwede ninyong i-avail. Panghuli, magplano ng maayos para sa inyong retirement finances. Ang pensyon ay napakalaking tulong lalo na ngayong tumataas na. Pero kailangan pa rin na mag-budget kayo ng maayos para sa inyong monthly expenses. Gumawa ng lista ng inyong regular gastos gaya ng pagkain, utilities, medicines at iba pa at tingnan kung magkano ang natitira na pwede ninyong i-save or i-invest safe vehicles gaya ng time deposits o government bonds.
Ang SSS din ay nag-launch ng bagong program na tinatawag na My SS Pension Booster na isa pang voluntary savings program na parang retirement fund na pwede ninyong paglaanan ng extra contributions para sa additional pension sa hinaharap. Ito ay professionally managed at may guaranteed growth, kaya ito ay magandang option para sa mga gustong mag-save ng extra para sa mas komportable na retirement. Mga kapatid, ang balitang ito ay tunay na nagdudulot ng pag-asa at galak sa ating mga seniors na matagal nang naghihirap dahil sa inflation at tumataas na gastos. Ang Pension Reform Program ng SSS ay isang historic at landmark achievement na nagpapakita ng commitment ng gobyerno sa welfare ng mga nakatatanda at mga taong nag-contribute sa bansa sa loob ng maraming taon. Pero tulad ng sinabi ko kanina, ang kaalaman ay kapangyarihan. At ang pagkakaalam ninyo ng lahat ng detalye ng programa na ito ay napakahalaga para masiguro na makukuha ninyo ang lahat ng benepisyo na nararapat sa inyo. Huwag kayong mahihiyang magtanong sa SSS kung may kayo maintindihan at laging bantayan ang inyong SSS account at records para iwas problema. Ang inyong pensyon ay resulta ng mahabang taon ng pagtatrabaho at pag-contribute. Kaya naman, ito ay karapatan ninyo at dapat ninyong protektahan. Magdiwang tayo ngayong Disyembre dahil sa dagdag na kita mula sa ikabuwang pensyon at sa mga darating pang pagtaas sa susunod na mga taon. Pero huwag din nating kalimutan na mag-ingat, magplano at mag-manage ng maayos ng ating finances para ang ating golden years ay tunay na magiging komportable at masaya. Maligayang Pasko sa ating lahat at nawa ay patuloy na pagpalain ng Diyos ang ating mga pamilya at buhay. Salamat sa pakikinig at hanggang sa muli.